Nasasabi ka bang tanggapin ang katawan ni Kristo sa banal na komunyon? Mapagpalayang araw ng Huwebes, minamahal kong kapanalig. Purihin natin ang Panginoon na walang sawang nag-aalay ng kanyang katawan at dugo para sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Upang maging marapat tayong tanggapin ang kanyang katawan at dugo sa banal na komunyon, mahalagang malinis ang ating kaluluwa sa kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Marinig natin ang pahayag ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay at ang sinumang kakain sa kanya, mabubuhay magpakailanman, na siyang tema ng ating mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang pwedeng lumapit sa akin kung hindi siya ihahatid ng amang nagsugo sa akin, at ako ang magbabangon sa kanya sa huling araw." Nasusulat sa mga propeta, tuturuan nga silang lahat ng Diyos, kaya ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lumalapit sa akin. Wala ngang nakakita sa Ama liban sa Kanya na galing sa Diyos. Siya ang nakakita sa Diyos. Talagang sinasabi ko sa inyo, may buhay na walang hanggan ang naniniwala sa akin. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain nga ng mana sa ilang ang mga ninuno at nangamatay pa rin. Narito naman ang tinapay na pumapadao mula sa langit, upang huwag mamatay ang kumain nito. Ako ang tinapay ng buhay na pumanaog mula sa langit. Kung may kakain ng tinapay na ito, mabubuhay siya magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, alang-alang sa ikabubuhay ng mundo. Isa sa mga paratang sa mga unang tagasunod ni Kristo ay ang krimen ng kanibalismo. Ito ay ang pagkain ng laman ng kapwa-tao, kaya ikinukulong o pinapapatay ang sinumang matagpuan na miyembro ng samahang ito. Ayon sa mga kumakalat na usap-usapan o chismis sa imperyo noon, ang mga unang Kristiyano ay nagtitipon upang kainin ang laman ng kanilang Diyos at inumin ang kanyang dugo. Kinutid din marahil ang iskandalong nararanasan ng mga Hudyo na nakikinig kay Jesus nung sabihin niyang ang pagkain na bibigay niya ay pagkain magbibigay buhay ay ang kanyang laman. Batid ng mga Hudyo ang tinutukoy ni Jesus na mana o yung tinapay na nagsustina sa kanilang mga ninuno nung naglakbay sila sa disyerto sa loob ng 40 taon, at kung paano ito nagbigay buhay at nagsustina sa kanila. Ganito din sinasabi ni Jesus sa mga nakikinig sa kanya kung paano ang kanyang katawan ay magbibigay buhay. Pero hindi ba't ito ang nangyayari sa bawat pagtanggap natin sa komunyon? Literal na tinatanggap natin ang buhay na katawan at dugo ng ating Panginoon. At ito ang paraan ng ating pakikipagkaisa kay Jesus. Ganoon kalapit, ganoon kapersonal. Kaya nga komunyon ang tawag natin dito. Communion, pakikipagkaisa. Tayo ay naging kaisa ni Kristo at sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng ugnayan sa Ama. Nawa sa bawat komunyon na ating tinatanggap, magpatibay nawa ito sa ating pakikipagkaisa kay Kristo at tunay na magbigay buhay sa atin. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat ay nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa buhay, humugot ng kaliwanagan, lakas at pag-asa sa Panginoong Hesukristung muling nabuhay.